Ang 2026 ay lalo pang lumala para sa Rusya. Ngayong taon, dapat bumagsak ang Donbas. Mapipilitang pumasok ang Ukraine sa usapang pangkapayapaan, habang si Putin ang may hawak ng lahat ng alas at, kung papalarin, mananatiling kumbinsido ang US na hindi maiiwasan ang pagbagsak ng Ukraine. Mas lalong mapipressure ang Kyiv. Makukuha ni Putin ang lahat ng gusto niya. Ang laki ng pinagkaiba ng 7 buwan. Hindi umayon sa plano ni Putin ang taon, at kung akala mo masama na ang 2026 para sa Rusya, mas pinalala pa ito ng US. Nangyari na ang kinatatakutan ng Rusya na gagawin ng US. At para lalong pahirapan si Putin, mukhang nagsisimula na ang bagong yugto sa ugnayan ng US at Ukraine. Ilang oras matapos ilibing si Senador Lindsey Graham, ang Senado ng US ay nagsagawa ng isang makasaysayang botohan sa isang panukalang batas na may pangalan ni Graham. Ipinanukala ni Graham ilang buwan na ang nakalipas ang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Donald Trump na magpataw ng mataas na taripa sa mga bansang bibili ng langis o iba pang produktong pang-enerhiya mula sa Rusya. Naipapasa ang panukalang batas sa botong 86 laban sa 12. Sa botong yon, nagawa ng panukala ni Senator Graham ang unang at posibleng pinakamahalagang hakbang para maging realidad. Ito ang pamana ni Graham. Matagal na siyang isa sa pinakamatitibay na tagapagtanggol ng Ukraine sa Senado. Paulit-ulit niyang hinihikayat si Trump na gumawa pa ng higit dahil alam niya ang pinsalang idinudulot sa Ukraine ng pagpapayag sa Russia na kumita ng bilyon-bilyong dolyar mula sa langis sa pamamagitan ng shadow fleet nito. Ngayon, wala pang isang buwan mula nang pumanaw siya sa edad na 71 dahil sa pagputok ng aorta. Ang panukalang batas ni Graham ay isang hakbang na lang palapit sa pagiging batas. At ibig sabihin nito ay ang napakasamang taon para sa Russia ay lalo pang lumala at naging mas nakakapanghina ng loob. Sandali, ano bang sinasabi natin? Walang kaluluwa si Putin. Bago talakayin ang laman at kahalagahan ng panukalang batas, may paalala muna tungkol dito. Sinabi namin na unang hakbang lang ang pagpasa sa Senado, may mga susunod pa. Ayon sa Euromaidan Press, simboliko lang ang paunang butong ito. Aalis ang Senado sa Washington sa Agosto 7 at babalik makalipas ang isang buwan. Kailangan pang magkaroon ng ilan pang butuhan sa Senado bago formal na maipasa ang panukalang batas. At kailangan pa rin itong dumaan sa kapulungan ng mga kinatawan na wala rin hanggang Agosto 31. Naipaspasan na ng kapulungan ang isang kahalintulad na panukala na katatapos lang makalusot sa unang yugto sa Senado. Magandang at masamang balita ito. Sa mabuting banda, malinaw ang kagustuhan ng kapulungan na parusahan ang Rusya. Pero ang masama, maaring magkaroon ng pagkaantala dahil kailangang pag-isahin ang dalawang magkaibang bersyon ng panukalang batas. Hindi pa agad ipapataw ang taripa, pero mukhang hindi na ito maiiwasan na yon. Ayon sa Politico, may 62 co-sponsor na ang panukalang batas ni Graham. Inasahang papasa ito sa mataas na kapulungan at pagkatapos ay dadalhin sa kapulungan ng mga kinatawan, kung saan malamang napapasa rin ang bersyon nito. Lumalabo ang sitwasyon dahil may kalituhan din sa laki ng taripang ipapataw ni Trump laban sa Russia. Ayon sa Euromaidan Press, matapos ang pagpasa ng panukalang batas sa unang botohan, maaaring magpatupad si Trump ng taripang hanggang 500%. Ipinapahiwatig nitong naipasa ang panukalang batas sa orihinal na anyo ni Graham at Demokratang Senador Richard Blumenthal. Nagbigay pa ng detalye ang The Guardian at sinipi si Demokratang si Peter Welch mula Vermont na nagsabi, una, ipinapataw nito ang taripa sa pagpapasya ng ehekutibo ng hanggang 100% sa 5 pinakamalalaking bumibili ng langis at gas mula Russia. Pangalawa, pinapayagan nito ang ehekutibo na magpataw ng 100% taripa sa 5 pangunahing bansa na tumutulong sa pag-iwas sa mga parusa sa langis ng Russia. Kaya hindi lang bumibili, kundi pati mga tumutulong sa pag-iwas sa parusa, apektado rin. Medyo nakakalito ito, pero nilinaw ng isang ulat ng United 1924 Media noong Hulyo 28 na parehong tama ang 500% at 100% na mga bilang. Paano? Pinapapayagan ng panukala ni Graham si Trump magpataw ng batayang 500% taripa sa lahat ng inaangkat mula Russia papuntang US. Kasama ang 100% taripa sa 5 pinakamalalaking bumibili ng langis ng Russia na binanggit ni Welch. Kaya ito ay isang panukalang batas na may dubleng banta. Kailangan magbayad ng mas malaki ang Russia para sa mga produktong ipadadala sa US. Ngunit simboliko lang ito dahil 3.8 bilyon lang ang pag-aangkat ng US mula Russia noong 2025. Gayunpaman, ang 500% na taripa ay isang dagok kay Putin habang sinusubukan niyang gawing normal ang ugnayang pangkalakalan sa US. 100% na taripa ang ipapataw sa mga bansang bumibili ng langis sa Russia. Dahil dito, si Putin ay tinamaan ng malakas na suntok at napagtanto niyang hindi kakampi ng Russia ang US. Ito na ang pinakamalakas na suporta para sa Ukraine sa Senado mula nang maging presidente si Trump. Ito ay nagpapalakas sa relasyon ng US at Ukraine matapos ang 19 na buwang kaguluhan. Kaya't meron na tayong mga batayan. Naipapasa na ang panukalang batas
Isang mahalagang hakbang na may napakalaking suporta. Pinapayagan si Trump magpatupad ng taripa. Pero paano nga ba gagana ang panukalang batas ni Graham sa praktika? Kung sakaling malampasan nito ang mga huling hadlang na nakaharang dito. Una sa lahat, hindi tungkol sa direktang pagpapataw ng mga paro sa Russia ang panukalang batas na ito. Pwedeng sabihin, di na kailangan gawin ng US yon. Simula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pagsalakay, nagsanipuwersa ang US, European Union, Canada, UK at iba pang bansa ay nagpatupad ng 23,900 at 60 na mga parusa laban sa Russia. Nang umuna ang US sa dami ng mga inaprubahang parusa na may 6,441 mula nang magsimula ang digmaan at 7,300 kung isasama ang mga parusang ipinatupad bago ang ganap na pananakop. Sa halip, ang bagong panukalang batas na ito ay tungkol sa pagpaparusa sa mga tumulong kay Putin na ipagpatuloy ang kanyang makinarya ng digmaan sa pamamagitan ng kanilang multi-bilyong dolyar na pagbili ng langis at gas mula Russia. Ang nakikita natin dito, sa totoo lang, ay mga sekundaryang sanksyon. Sa ganitong paraan, napaparusahan ng US ang Russia ng hindi direkta sa pamamagitan ng pagpapataw ng taripa sa mga bansang may direktang negosyo sa Russia. Layunin itong pilitin ang mga bumibili ng langis ng Russia na gumawa ng mahirap na desisyon. Magpatuloy ba silang bumili ng langis mula sa Russia kahit alam nilang magiging napakahirap ng kanilang ugnayan sa kalakalan sa US dahil dito? O susunod ba sila sa pressure ng US at titigil sa pagbili ng langis mula sa Russia na nangangahulugang mas malaki ang kanilang gagastusin sa langis? Pero mapapanatili naman nila ang mas maayos na ugnayan sa kalakalan sa US. Ang desisyon ay depende sa pagtitimba ng 5 apektadong bansa. Mas malaki ba ang kinikita nila sa pakikipagkalakalan sa US kaysa sa natitipid nila sa pagbili ng langis mula sa Russia? Kung oo, magiging epektibo ang panukalang batas ni Graham. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pera. Siyempre, ito naman talaga ang tungkol sa panukalang batas na ito. Nais ng US na palakasin ang pagpigil sa pagpasok ng pera mula sa langis sa Russia, na siyang pangunahing pinagmumulan ng pondo ni Putin para sa digmaan sa Ukraine. Naniniwala ang Russia na malaki ang kikitain nila mula sa langis. Sa 2026, tinatayang aabot ng 113.7 bilyong dolyar mula sa langis at gas ayon sa Kremlin. Malaking bahagi nito ay gagamitin ng Russia sa walang katinuan na paggastos ni Putin sa depensa. Hindi mahalaga kung tama ang tantiya. Layunin ng US na gawing ilang bilyon na lang mula sa mahigit 100 bilyon ang kinikita ng Russia sa maliliit na customer. Ipapatupad ng Amerika ang hanggang 100% taripa sa 5 pinakamalalaking mamimili. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, ang 5 pinakamalalaking mamimili ngayon ay ang Sina, India, Turkey, European Union at Myanmar. Kung pag-uusapan lang natin ay krudong langis. Kung isasama sa panukala ni Graham ang mga produktong petrolyo gaya ng gasolina, pwede ring mapasama dito ang Brazil, Singapore at Saudi Arabia. May lumalabas na hamon. Ilan sa mga bansang ito ay kaalyado ng US, Ukraine o pareho. Ang Turkey ay miyembro ng NATO. Ang Saudi Arabia ay may kasunduang depensa sa US at Ukraine. At karamihan sa mga miyembro ng EU ay sumusuporta sa Ukraine at kaalyado ng Amerika. Kung tutuparin ng US ang panukalang batas na ito, mapaparusahan ang ilang kaalyado nila. Samantala, binabawasan ng EU ang pag-angkat ng langis mula Russia. Ang tunay na tinatarget ng panukalang batas na ito ay ang 2 malalaking mamimili, ang China at India. Ang 2 bansang iyon ang bumuo ng 86% ng benta ng krudong langis ng Russia noong Hunyo. Kung ipapasa ang panukalang batas ni Graham, parehong haharap ang 2 bansa sa mahirap na pagpipilian na nabanggit natin. Tumataya ang US na hindi magiging masyadong mahirap ang pagpili. Umabot sa $103 bilyon at 800 milyon ang pag-aangkat ng produkto mula India sa US noong 2025. Ayon sa ulat ng US Trade Representative, mas malaki pa ang kita ng China mula sa pag-aangkat, $308 bilyon at $400 milyong noong 2025. Mapapansin mong mas mababa ang tinatayang taunang kita ng Russia sa langis at gas kaysa sa kinikita ng China sa pag-export sa US. $10 bilyong lang ang lamang sa kinikita ng India. Sa madaling salita, mas panalo pa rin ang kalakalan sa US kaysa pagtitipid sa murang langis para sa pareho. Iyan ang tinaya ng US sa bagong panukalang batas. Umaasa na lang si Ukraine na magtagumpay ito. Nagpapanik si Putin. Nasa alanganin ang Russia dahil sa isang hakbang na ikinagulat ng marami sa Ukraine. Mas masama pa ang 2026 para sa Russia kaysa inaasahan. Kahit masama na ito, simula pa lang. Ang talagang ikinababahala ni Putin ay na ang nakikita niya sa panukalang batas na ito ay panibagong yugto sa ugnayan ng US at Ukraine. Ang pagpasa ng panukalang batas ni Graham ay hindi basta na lang nangyari. Bagong senyales ito ng mas mahigpit na pagtutulungan ng Ukraine at US laban sa Rusya. Bago tayo magpatuloy, ito ang Military Show. Kung di ka pa subscribe, pindutin na ang button at i-enable ang notifications. Nandito ka na ulit sa amin? Mabuti. Tingnan natin ang Estados Unidos at Ukraine. Ang pagpasa ng panukala ni Graham ay kasabay ng pagbisita ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa White House para sa pagpupulong kay Donald Trump. Ipinapapita ng litrato ng 2 lider na nakangiti na nagbago na ang kanilang samahan kumpara noong nakaraang taon. Ang mga ngiting iyon ay parang mga patalim na itinarak sa puso ni Putin. Gayon din ang mga sumunod na pahayag ni Zelensky pagkatapos ng pagpupulong. Pinag-usapan namin ng Pangulo ang mga lisensya para sa produksyon ng Patriot, Interceptor
at ilan pang ideyang makatutulong. Pinag-usapan din namin ang kahalagahan ng muling pagbuhay sa diplomasya. Sinabi ni Zelensky sa X, ang pagbanggit sa Patriot Interceptors ay kasunod ng pag-aproba ni Trump sa paglilisensya ng teknolohiya nito sa Ukraine na nagbibigay daan sa Ukraine na makagawa ng sarili nitong maaring pinakamahalagang sandata sa arsenal nito. Patuloy ang produksyon ng Patriot sa Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, nakipagkita si Zelensky sa mga kinatawan ng Lockheed Martin sa kanyang pagbisita. Kasama ang kumpanyang yon sa paggawa ng Patriot missile. Iniulat ni Zelensky na interesado rin ang Raytheon sa joint production ng Patriot missile na lalo pang magpapatibay sa ugnayan ng Ukraine at US defense industry. Matapos bisitahin ni Zelensky ang US, iniulat na sina US Special Envoy Steve Witkoff at manugang ni Trump na si Jared Kushner ay pumayag bumisita sa Ukraine sa unang pagkakataon, marahil upang pag-usapan kung ano ang kailangang mangyari sa susunod sa mga negosasyon para sa kapayapaan. Ayaw makita ni Putin ang alinman dito. Dapat ay magkaaway ang US at Ukraine. Matagal silang nag-away dahil tila umepekto ang divide and conquer na estratehiya ni Putin. Simula pa lang ng termino ni Trump, magulo na ang relasyon niya kay Zelensky. Noong Pebrero 2025, ang kilalang kapalpakan ng pagbisita ni Zelensky sa White House ay naging dahilan ng halos tuluyang pagkasira ng relasyon niya kay Trump. Makalipas ang kaunting panahon, itinigil ng US ang pagbibigay ng tulong militar at pagbabahagi ng intelihensya sa Ukraine. Bagamat agad ding ibinalik ang dalawa. Simula nun, para tayong nasa roller coaster kasama ang dalawang leader na ito. Sa iba't ibang pagkakataon, tinawag ni Trump si Zelensky na diktador. Hinimok niya ang Ukraine na isuko ang mahalagang teritoryo sa Russia. Nagkaroon din si Trump ng mga pagpupulong. Pareho personal at nut sa telepono. Kay Putin, lahat ng ito ay pabor sa Russia at laban sa Ukraine. Noong 2026, nagbago ang lahat. Hunyo, tinawag ni Trump na matapang si Zelensky. Ipinahayag ni Trump ang paghanga niya sa pangmalayuang estratehiya ng Ukraine. At ngayon, nakikita nating naipapasa ang mga pangunahing panukalang batas na pagkasunduan ang mga lisensya ng Patriot na ibigay na ang mga lisensya ng Patriot. At pinakamatibay na kailanman ang ugnayang diplomatiko. Sinasabi na ng mga niti ang lahat, mas malakas na ang suporta ng US sa Ukraine na yon kaysa sa anumang panahon mula nang maging Pangulo si Trump. Dahil naniniwala na ang administrasyon na kayang manalo ng Ukraine laban sa Russia. Ang bahay ng barahan na matagal na binuo ni Putin ay biglang gumuho. Ngayon, manonood at aasa na lang ang leader ng Russia. Isang panukalang batas na maaaring makapinsala ng husto sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia ang nakalusot na sa unang hakbang sa Senado. Tiyak na makakalusot ito sa mga susunod na hakbang. Aminin natin, mahilig si Trump magpataw ng mga taripa. Ang legal na dahilan ni Trump para gawin ito at makapuntos laban sa China at India ay mas nagpapalala sa mga alalahanin ni Putin. Sa panukalang batas na ito, may hawak na alas si Trump laban sa lahat. At kung ipagpapalagay na ang 2026 taon na naging batas ang panukala ni Graham, ibig sabihin nito na ang taong yon ang hindi inasahan ni Putin noong sinalubong ng Russia ang bagong taon. Isang ganap at lubos na kaguluhan. Sa usapin ng mga kaswalti, naging kapalpakan ng opensiba ng Russia ngayong tagsibol at tag-init. Nawalan ang Russia ng 30 hanggang 34,000 katao bawat buwan sa unang 5 buwan ng taon. Nagrehistro ng record noong Hunyo. 39,470 sundalo ang nawala sa puwersa ni Putin habang bumagsak ang opensiba ng Russia. Mas mataas ito kaysa voluntaryong nare-recruit ng Russia kada buwan. Nagiging hindi na mapapanatili ang dami ng kaswalti. Kaya napipilitan si Putin na magpatupad ng mobilisasyon. Maaari umabot sa 500,000 reservistang sundalo na halos tiyak na magtutulak sa mga mamamayan niyang sawang-sawa na sa digmaan na kalabanin siya. May dahilan kung bakit hinihintay ni Putin na matapos ang nalalapit na halalan sa State Duma bago kumilos. Ang mobilisasyon, ang pinaka hindi popular na ginawa niya sa bansa. Mula nagsimula ang pananakop niya, parang walang saysay ang lahat ng nasawi. Napakabagal ng pag-usad ng Russia hanggang sa malayong nahuhuli ito kumpara sa alinmang ibang yugto ng digmaan. Iniulat ng Al Jazeera noong Hulyo 3 na aabutin pa ng Russia ng 14 pang taon para sakupin ang rehiyon ng Donetsk. Kung ipagpapatuloy ng kanilang mga puwersa ang nakakaawang bilis ng pag-usad noong Hunyo, umaabot lang sa 1.03 parisukat na kilometro kada araw. Mas lalo pang mukhang masama ang mga numero kapag tiningnan taon-taon. Ayon sa Institute for the Study of War, mula Disyembre 2025 hanggang Mayo 2026, nakamit lang ng Rusya ang netong pagdagdag ng teritoryo na 40-64 na parisukat na kilometro. Iyan ay 7.8% lang ng 515.84 na parisukat na kilometro na nasakop ng Rusya sa parehong panahon noong nakaraang taon. Malaki ang papel ng Ukraine dito, inilunsad nila ang sarili nitong serye ng mga kontrapagsalakay mula Pebrero at napalaya ang mahigit 600 parisukat na kilometro. Namamatay ang mga sundalong Ruso sa pinakamaraming bilang na naitala. Ngunit wala silang napapala. Tulad ng sinabi namin, masamang taon talaga. At lalo lang itong lumalala kapag mas tinitingnan mo ng mabuti. Ang Crimea ay inihiwalay sa pamamagitan ng isang matalinong kampanya ng mga pag-ataking katamtaman ang abot sa mga sinakop na teritoryo at pag-atake sa mga barko ng Shadow Fleet sa Dagat Itim at Dagat ng Azov. Ginagamit ni Putin ang kontrol sa peninsula
bilang simbolo ng dominasyon ng Russia sa Ukraine. Nang hihina na ang hawak, mas malapit ng mapalaya ang Crimea kaysa dati at hindi pa nga kailangang maglunsad ang Ukraine ng isang kontra pagsalakay. Nakararanas din ng krisis sa gasolina ang peninsula dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Lumawak ang problema at halos buong Russia ang naapektuhan. Nagsasasara na ang mga gasolinahan at sobrang haba ng pila sa mga bukas pa. Magaling ang Ukraine sa pag-atake sa mga oil refinery ng Russia gamit ang long-range attacks. Bumaba ng 40% ang produksyon ng fuel ng Russia. Napilitan ng Kremlin magpatupad ng export restrictions para protektahan ang lokal na supply. At kung pag-uusapan ang mga long-range na pag-atake, mas pinapalawak pa ng Ukraine ang mga target nito kaysa dati. Bukod sa pasilidad militar at oil refinery, inaatake rin ng Ukraine ang mga bodega ng Wildberries, ang pinakamalaking online retail platform ng Russia. Kilala ang platform na ito sa pag-iimbak ng gamit militar, mga drone, at mga bahaging may gamit sa sibilyan at militar na pwedeng gamitin ng mga sundalong Ruso. Nabunyag si Putin dahil sa mga pag-atake at hindi niya maprotektahan ang mga lugar na tinatamaan ng Ukraine. Alam ito ng mga tao sa Russia. Ngayon, narito na ang panukalang batas ni Graham, ang huling pako sa kabaong na ginawa ng Ukraine para sa Russia. Lalong nagiging desperado si Putin habang nabibigo ang kanyang mga pagtatangkang pahinain ang suporta ng US at kanluran para sa Ukraine. Ang tanging magagawa niya ay maglabas ng kaawa-awang mga pahayag na babagsak ang Ukraine. Noong Hulyo 26, galit na sinabi ni Putin, "Sigurado akong sa huli, mawawala sa Ukraine ang mga kanlurang lupaing ito at muling mapupunta sa Poland, Hungary, Romania. Marahil hindi agad, hindi rin sa makalawa, baka sa loob ng 1 taon o 2, 10 taon o 15. Pero sa huli, babalik din ang lahat sa dati nitong kinalalagyan ayon sa kasaysayan." Itong mga rant ng lalaking ayaw tanggapin ang realidad. Hindi nalalakas pa ang Rusya. Ang sariling digmaan ni Putin ang nagpalala sa kalagayan ng Rusya ngayon. Kumpara 5 taon na ang nakalipas. Wala na kay Putin ang kalamangan at impluwensya sa Estados Unidos. At mas lalo nang isinasama ang Ukraine sa mga sistemang pandepensa ng kanluran. Lalalang ang problemang pinansyal kung papasa ang panukalang batas ni Graham sa susunod nitong botohan sa Senado at sa Kamara. Matindi ang pressure kay Putin. Kaya todo ang kanyang pagsisinungaling tungkol sa malakas at matagumpay na Rusya. Hindi ka maililigtas ng gawa-gawang kasaysayan mo, Putin. Lahat ng kinakatakutan mo sa US ay nangyayari na. At malaki ang hakbang ng Ukraine para tapusin ang pananakop mo. Habang ang presyon mula sa US ay bumabagsak kay Putin na parang martilyo na dinudurog ang langgam, tumitindi rin ang panloob na presyon. Nabanggit namin ang Wildberries. May napakagandang dahilan kung bakit tina-target ng Ukraine ang mga pasilidad ng kumpanyang iyon. Ang paggawa nito ay nagdudulot ng sakit sa mga Ruso na mapupunta kay Putin. Kung gusto mong malaman kung ano ang ibig naming sabihin doon, may perpektong video kami para panoorin mo pag natapos ka na rito. At bago ko umalis, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na ipapakita ng military show. At salamat sa panonood!